Gandang hapon po sa bawat isa sa atin. Ika-6 sa huling 7 wika ng ating Panginoon at sinabi niya at naganap na. John chapter 19 verse 30. Nang matanggap nga na Jesus ang suka ay sinabi niya, naganap na, at iniyuko ang kaniyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. It is finished. Tetelestai. Tapos na. Pag sinabi bang tapos na, wala na, okay na, yun na yun na maraming naging maling haka-haka, maraming naging maling akala dun sa ika-6 na salita ng Diyos, na huling wika, ika-6 na wika ng Diyos, naganap na. Nakita ko po rito, una, na naging maling akala ng karamihan, mula pa dun sa panahon nila, wala na, ending na, tapos na. Akala nila pagkatapos ng mamatay si Jesus sa krus, wala, magkakawatak-watak na yung mga yan kasi nawala na yung namumuno sa kanila. Pero hindi po yun yung ibig sabihin ng Panginoon. Ano po ba talaga yung ibig sabihin ng Diyos nang sabihin niya, naganap na? Pangalawang maling akala, sino po yung naggala kanina? Ang dami pa rin mga nagpepenitensya. Sa dami ng ipinagagawa ng Diyos na ipinakita niya na halimbawa na gayahin natin, yung hindi pa ipinagagawa ang ginawa natin. Tapos na nga eh. Hindi na natin kailangan pa pasakitan yung ating mga pisikal na katawan dahil tinapos na ng Diyos. Amen. Noon, nagpepektuhan kami sa labas noon, yung mga pinitensya noon, yung mga ginagawa noon, bagamat kasama tayo noon, sino po nga amin? Amen. Kung titingnan natin, na kahit naman ginagawa noon, rinrespeto nila, tama? Pero ngayon, pansinin natin, kahit yung pagrespeto nawawala na. Minsan napagtatawanan na lang natin sa Facebook, di ba po last year, yung may nagpasa ng krus, tapos yung nakakrus yung naninipalo sa pumapalo sa kanya kasi nasaktan. Nawawala na yung kahalagahan ng tunay na sinabi ng Diyos at yung kamatayan ng Diyos sa krus ni Jesus, sa krus ng Kalbaryo. Ano ba yung naganap na? Ano ba yung malaking tinutukoy ng Lord dito? Amen? Pangatlo kong nakita ko, personal, na naranasan ko, nakausap ko, bakit ka pa maghihirap magsimba? Bakit ka pa magpapakahirap sumunod sa mga bagay na hindi mo naman kayang gawin kasi hindi naman yun yung kultura mo, lalo na hindi ito ang kinabisingan ko. Ginamit pa itong word na ito ng Lord. Diba ano sabi ng Lord? Tapos na raw. It is finished. Tetelestai, wala ka nang gagawin kasi ligtas ka na, hayahay na tayo. Ang Lord na nagpakahirap. Kaya ikaw, diyan ka na lang. Tama po? Mali pa rin. Maraming maling akala ng sabihin ng Lord na alin, it is finished. Ang tinapos ng Lord, yung kaligtasan na meron ka, meron ako, meron tayo na pinanghahawakan natin ngayon. Amen? Sino pong a-agree? Sino pong magsasabi ng Amen? Amen? Ano yung sinabing naganap na? Naganap na? Ano yung tinapos na Jesus sa krus? Bakit sinabi niyang eto na? Okay na? It is finished? Una, ano po yung tinapos ng Lord? Propesiya ng lumang tipan. Ano po yung propesiya ng lumang tipan? Kasi sobra yung paghihirap, sobra yung kawalan ng pag-asa, sobra yung pagkaalipin. Merong pangako. Di ba nabanggit po ng mga naunang nagsalita po kanina? May hinihintay sila. Sinong hinihintay? Yung haring darating. Yung tagapagligtas. At yung propesiya na yun na naganap na, yung haring darating na yun ay walang iba kundi si Jesus. Akala nila yung kamatayan na yun wala lang, tapos na, okay na. Pero ito yung katuparan
Nang alam po, nung propesya, tinapos na ng Lord. Ito na, naganap na. Ito na yung prophecy. Yung prophecy na yun, yung lumang buhay natin noon. Amen? Sino ka amin dito? Dati, alipin ka ng kasalanan. Amen? Kala ko ako lang eh. Kasi ako lang po yung nakataas ng kamay. Amen? Di ba? Pero dahil sa kamatayan ng krus, nakamatayan ni Jesus sa krus, lumaya tayo sa pagkaalipin, sa kasalanan. Pangalawa, saan? Sa kahirapan. Alipin tayo saan? Sa kahirapan. Ito yung noon. Yung dating buhay natin. Pangatlo, yung kawalan ng pag-asa. Meron po ba dito sa atin na naisip mo na, nakita mo na parang wala na, parang ending ko na. Parang wala na akong kapag-asa. Amen? Pero tinapos ng Lord lahat yun. Binigyan ulit tayo ng alin ng panibagong pag-asa. Yung pagiging alipin sa kasalanan, pinalaya tayo. Amen? Yung kahirapan, naghirap ang Lord sa krus para, alam po, makamtan natin yung kaligtasan, makamtan natin yung kasaganahan at magkaroon muli tayo ng panibagong pag-asa. Pangalawa, ano pong tinapos ng Lord? Yung pagitan o harang sa Diyos at sa tao. Dati po noon, hindi pwedeng manalangin ng direkta sa Diyos eh. Bagamat oo, pwede ka magsampit ng panalangin, pero hindi dinirinig ng Diyos. Maliban na lalapit ka sa propeta ng Diyos, ipanalangin mo nga itong kasalanan kong ito, idulog mo ako sa Diyos. Pero dahil sa kamatayan ng Lord sa krus, na Jesus sa krus, natapos yun. Kung patuloy natin babasahin, di ba ano sabi? After nang mamatay si Lord, nang mamalagutan siya ng hininga, yung kurtina sa templo na nakaharang, ano sabi? Nahati. Ibig sabihin, malaya na tayo malin lumapit. Wala na yung hadlang. Anytime, kahit saan ka, pwede ka nang alin. Lord, ingatan mo po ako. Kahit nasang lugar ka na, pwede ka nang lumapit, pwede ka nang manalangin. Kahit anong ginagawa mo, pwede ka nang manalangin. Dati nun, pupunta pa. Saan? Doon sa mga taong tanging pinili lang ng Diyos. Pero ngayon, dahil sa kamatayan ng Diyos, it is finished. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, iringin ng Diyos Ama ang panalangin natin lahat. Amen? Yun yung mga tinapos ng Diyos. Ilan lang po ito. Marami pa. Pangatlo, na nakita ko katubusan sa kasalanan, atonement. Amen? Ito yung sinasabi ko po kanina natin. Kawalan ng pag-asa. Pag wala ng pag-asa, ano sabi ron sa Romans chapter 6 verse 23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, yung pong mga kasalanan na ginawa natin, wala nang ibang kabayaran kundi ang kamatayan. Wala na. Pero dahil sa laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin, sa kamatayan niya sa krus at muling pagkabuhay, siya na ang nagbayad ng lahat. Para sa iyo, para sa akin, para sa atin. Amen? Kaya yung mga iskam ng kaaway, na ito yung panata ko, magpepenitensya ako. Di ba, Madya? Hindi, nagkakatuwahan lang po kami kay Madya. Kasi nagkudkud ng bato galing sa ilog, nagsugat-sugat yung likod last year. Yan. Natatakpo tuloy hanggang ngayon. Sinalaya na tayo ron eh. Amen, bayad na tayo. Sabi mo sa katabi mo, bayad ka na. Yun yung tinapos ng Diyos. Yung kaligtasan na dapat na wala tayo, yung kawalang pag-asa na dapat na talagang wala na, yung kapahamakan na sigurado tayo, tinapos na ng Diyos. Bayad ka na, tinubos ka na. Ika-apat, kadiliman patungo saan? Sa kaliwanagan. Yung buhay natin noon na puro kadiliman, ngayon naiintindihan mo na, nauunawaan mo na kung anong gusto ng Diyos. Amen. Ang kaaway talaga mandaraya, pero dahil nasa liwanag ka na, nakikita mo na yung gustong gawing pandaraya sa iyo. Minsan may mga times na nag-uumpisa pa lang, alam mo na, sandali, nadalaya ata ako. Kasi tinapos na ng Diyos.
Nakikita mo na lahat ng scam ng kaaway. Kasi galing sa darkness, nasaan ka na? Nasa light ka na. Nasa light na tayo. Amen? Maiiwasan na alin yung mga pandaraya ng kaaway. Maliban na lang kung pipiliin mo talagang madaya. Pero ako naniniwala, pag mananampalataya ka, ipakikita ng Lord sa'yo bago ka pa madaya. Amen? Amen po ba? Amen. Kalima, kamatayan patungo sa buhay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen? Mamatay man tayo pisikal, pero sigurado dahil sa tinapos ng Lord yung kaligtasan ng bawat isa sa atin, yung kamatayang pisikal, hindi natin ito matatakasan. Pero after dito, yung buhay na walang hanggan sa piling ni Jesus. Yun yung pag-asa na inalis ng kaaway dati. Pero ngayon, kaya ka nagpapatuloy? Kaya tayo nagpapatuloy ngayon? Amen? Kasi bakit alam natin may pag-asa? Alam natin na yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan, tinanggap na natin. Tinapos na ng Diyos ang lahat para sa atin. At yung pang-anim, ito lang naman po yung mga ilan lang na nakita ko na tinapos ng Diyos at marami pang iba. Hindi ka natalunan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka natalunan. Mananagumpay ka na. Amen? Mananagumpay na po tayo. Walang pagsubok na pahihintulot ang Lord na hindi mo kakayanin. Na hindi natin kakayanin. Kasi alam ng Lord na mananagumpay ka kasi mananagumpay siya. We are more than conqueror. Kaya ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung pagsubok na meron ka ngayon, tinapos na ng Lord yun. Ang kailangan lang natin natin hakbangan, daanan, kasi mananagumpay ka. Minsan mahirap, kasi talaga namang mahirap. Wala namang madali. Maghanap buhay nga mahirap. Nagpasan pa kaya yung pagsubok. Pero sabi nga, kasi mananagumpay ka, walang hindi ka kayang lagpasan at walang hindi ka kayang pagtagumpayan. Kasi tinapos na ng Diyos lahat dun sa krus. Naganap na. It is finished. Malaya ka na. Malaya na tayo. Ang punta natin, ang tungo natin sa buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos. At habang nandito tayo, kailangan natin magpatuloy na sumusunod at naglilingkod. Sabi nga, last verse po, John 3:16, yung Heart of the Bible. Ang sabi ron, sa laki ng pag-ibig ng Diyos, sa liputan, binigay niya, sino? Ang buktong na anak. Sino yun? Si Jesus. At yung dulo, at sino man? Sumampalataya. Ang tunay na sumasampalataya, ang tanging makakaranas ng alin? Ang pagmamahal, ng kapangyarihan. Mahal tayo lahat ng Lord. Pero ang makakaranas at ang makakatanggap ng pagmamahal ng Lord, walang iba yung nananampalataya. Pag sinabi kasi mananampalataya, isang ko lang ano po, pag sinabing mananampalataya, doon po pumapasok alin, obedience, yung pagsunod kanino kay Jesus. Hindi sa katabi mo, hindi sa sarili mo, kanino? Sa Diyos. At hindi ka makakasunod, pangalawa, pagka walang alin, submission. Pagka hindi tayo marunong magpakumbaba, hindi tayo marunong tumanggap ng Lord, sorry po, mali ako. Hindi tayo marunong umamin na ang pagkakamali natin, part yun ng pananampalataya. Pagsunod, pag-amin, submission. Pangatlo, kailangan natin mamatay talaga sa sarili natin. If anyone is in Christ, he is a new creation. Sabi ba, wala na ang dating pagkatao, lahat ay bago na, mananampalataya. Dahil in Kristo, it is finished. Tayo po lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Lord,